Ako ho ay isa sa mga matagal na residente ng Puerto Princesa City. At isa po ako sa nakakaranas niya mga brownout at blackouts na yan sa aming lungsod. Unfortunately, itong mga huling araw na ito ay naging malala ang sitwasyon ng Paleco. No? Grabe ho talaga ito. Hindi ho namin maintindihan kung bakit kaunting ihip lang ng hangin ay brown out. Na para bagang isinasabay nila sa weather forecast ng Pag-asa. Hindi rin namin maintindihan kasi nung araw sinasabi nila pag nag-brown out daw sila ay mas malaki ang kanilang binabayaran dahil tuloy ang takbo ng mga power generators. Kasi ang Paleco ay distributor. Okay? So, unfortunately, nandun din sa field nila yung yung mga makina, no? Nasabi ninyo kanina na marami na kayong mga resolusyon na ipinaabot sa Kongreso para tugunan ang mga problema na ito. Tama ba? To clarify po, yung mga consumers po ng Davao del Norte po. Puerto wala pa. Wala pa po. Okay. Now, yung resolution mo na yan, hindi mo yan pa na malayo pa ang eleksyon. Napuputol. So, yung mga resolusyon na yan ay hindi papansinin ng Kongreso at ng Senado ang mga request na yan hanggat malayo pa ang eleksyon. So, next to this, anong ultimate ho na maitutulong ninyo sa Puerto Princesa City? Suluhin ko na yung Puerto Princesa City kasi taga ron ako. Ano ho ang pwede pa ninyo maitutulong sa amin? Kasi kailangan ho namin ng tulong dahil sa tingin po namin ay talagang kami ho ay hindi pinapansin. Nakailang sulat na kami kay Senator Rafi Tulfo. Kaya lang may 3 years pa siya bago kami panansinin. Okay? Sa Congress pala wala pa. So, napaka-unfortunate ng Puerto Princesa. Ganun din Baguio kasi at saka Puerto parehong tourist destination. Di ba ako nakakarating sa Tagum kaya I cannot say anything on it. Pero pareho silang may magandang leadership, may magandang sitwasyon at pareho nakakaranas ng ganito. Please enlighten us. Ano pa ho pwede ninyong itulong sa amin? Aside doon sa mga paglalabi natin sa Kongreso, sa mababa at saka sa kapulungan or sa iba pa. What else? Thank you so much, Sir Ronnie, for raising that question. And kami po sa Ilaw, Pilipinas, bilang bosses po ng mga member consumer owners, ay ninanais po namin na mas makatulong na pag-magnify ng mga hinaing po ninyo sa Puerto Princesa. Katulad po ng partnership namin with Sir Tony, Sir Raul, in dalawang Tony kasi yan. Sir Tony, and Sir Raul, as we worked with them to be able to have the focus group discussions in Puerto Princesa. We would want to magnify the voices of the member consumer owners. Kaya po gumawa po tayo ng focus group discussion study para meron na po tayong papel na pwedeng ipakita sa ating mga kinauukulan. We can bring this study to our members in Congress and members in the Senate. And yes, I agree with you, kuminsan hindi sila kumikilos hanggang sa dumating ang election period. But we hope that by raising our voices now and making our member consumers aware na there is this clamor for a lessening of brownouts and improvement in the energy sector, ay makakarating po sa kanila yan bago man lang sa election. Para din, pwede natin i-focus yan as one of the concerns that they need to address during election season. And if Ms. Beng, if I may add, nagkakaroon na rin po ng grassroots movement on the ground led by Dr. and Sir Tony as well as Sir Raul. So currently po, nagkakaroon ng pirma or signature campaign sila to really manifest na mismo yung mga consumers from every barangay have felt the need na hindi na to normal na blackout, brownouts, and there needs to be
a tangible output from everything going on. Recently po, prior po to the focus group discussions and our affiliation with the three people or the three men leading the campaign, naging ano na din po sa invited na rin po sila, I think, to one of the Senate